Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, April 7, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos magpupulong ngayong araw para desisyonan kung babawasan o sususpindihin ang excise tax sa langis. Balitang Promdi! Panibagong mega oil price hike kasado na ngayong Martes. Balitang Promdi! Kasong plunder inihahanda ng Ombudsman laban kina dating Senate President Escudero at Speaker Romualdez. Balitang Promdi! Ombudsman Remulla tiniyak na isusumite sa Kamara ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Balitang Promdi! Inuman sa kalye, bawal na. Curfew sa minor de edad at videoke mahigpit din na ipatutupad. Balitang Promdi! Negosyanteng nagimbak ng tonel-toneladang petrolyo sa kanyang bahay sa Quezon City, kakasuhan. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posibleng makapagsubiti na ng rekomendasyon ng economic managers ng pamahalaan ngayong araw. Yan ay kung sususpindihin o babawasan ng excise tax sa langis. Yan ay sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magpupulong ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ngayong araw para sa mga posibleng hakbang upang maibsan ang presyo ng petrolyo. Kabilang sa maaaring hakbang ang pagbabawas o pagsususpinde ng fuel excise tax. Ang DBCC ay binubuo ng Office of the President, pati na ng Department of Budget, Finance at Economic Planning. Habang kumakatawan din dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mga usaping monetaryo. Samantala, pangunahan din po ng Pangulo ang pulong ng Unified Package for Livelihood Industry for Food and Transport o Uplift Committee na nakatuon sa pagtulong sa sektor na apektado ng oil price hikes. Balitang Promdi! Sa kaugnay na balita, muling magpapatupad ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Dulot po yan ng patuloy na tensyon sa Middle East. Sa pinakahuling anunsyo ng mga oil company, tataas ng hanggang 20 pesos ang kada litro ng diesel, habang 5 hanggang 6 pesos ang dagdag naman sa gasolina at higit 8 piso naman sa kada kilo o kada litro ng kerosene. Dahil dito inaasahan na lalagpas nasa 7,170 ang kada litro ng presyo ng diesel at kerosene sa ilang lugar sa Metro Manila, habang papalapit naman sa
sa 120 pesos sa kada litro naman ng gasolina. Ayon kay Alberto Dalusong, the third ng Institute for Climate and Sustainable Cities, pinaka-apektado ng patuloy na pagtaas ng diesel ang mga tsuper ng jeep at bus. Dagdag niya, bagaman hindi pa kritikal ang sitwasyon, nananatiling mahirap at walang katiyakan kung hanggang saan aabot ang pagtaas ng presyo ng langis. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy Gonzales. Mahabang pila daw po ng mga pasahero naranasan sa mga staging areas ng mga pampublikong sasakyan sa Baguio City kagabi. Ibalita mo yan, Norwich 41 Romy Gonzales. Naranasan ang mahabang pila ng mga pasahero sa mga staging areas ng pampublikong sasakyan sa Baguio City kagabi. Ayon sa mga commuters, kulang ang mga pampublikong sasakyan na bumiyahe na magsasakay sana ng mga pasahero dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ilang oras din naghintay ang mga pasahero dahil matagal na nakabalik ang mga pampasaherong jeep dahil sa mahabang pila sa mga gasolinhan. Sinamantala ng mga pampublikong sasakyan na pumila at magpagasolina kagabi dahil tataas na naman ang presyo ng krudo at gasolina ngayong araw. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy Gonzales. Standby lang Freddy Fajardo. Inihain naman ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill number 2020 o ang tinaguriang Bayanihan 3 Power to the People Act. Layon po ng panukalang ito na magbigay ng targeted emergency power sa Pangulo upang mapatatag ang supply at presyo ng enerhiya sa bansa. Sa ilalim din nito, bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na utusan ang Department of Energy na pangasiwaan ng oil industry, magpatupad ng temporary price control at magsagawa ng emergency procurement sa petrolyo bilang reserbang supply. Maaari ring atasan ng Department of Finance na suspindihin o bawasan ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo kasama ang mandatory na pagtitipid ng kuryente sa gobyerno at pribadong sektor. Bukod dito ay nakapaloob din sa Bayanihan 3 ang pagbibigay po ng financial support na 5,000 hanggang 10,000 pesos kada buwan para sa mga kwalipikadong magsasaka, mangingisda at mga tsuper ng PUV. Kasama rin sa mabibigyan ng ayuda ang mga OFW na napauwi dahil sa gyera sa gitnang silangan bukod pa sa pagpapalawig ng mga deadline sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Balitang Prompty. Samantala, inirekomenda naman ni Marikina Representative Miro Kimbo, Chairperson ng House Ways and Means Committee, na magpatayo na ng ang pamahalaan ng National Petroleum Reserve at gumamit ng alternative source of energy ang bansa. Ito anya ay para hindi na dependent pa ang Pilipinas sa kumpas ng pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Kimbo, dapat ay maging wake-up call ang oil crisis, sanhi ng gyera sa gitnang silangan at kailangan na natin ng National Fuel Reserve para nakukuha ng mura at naitatabi sa panahon ng emergency. Sabi ni Kimbo, panahon na para gumamit ang bansa ng alternative energy sources na available sa ating bansa gaya ng geothermal at natural gas. Kailangan na rin anyang kumilos ng mabilis ang gobyerno para mapaghandaan din ng bansa kung may mga mangyayaring muling oil crisis. Balita naman tayo mula sa Pangasinan, lalaking tulak ng shabu. Natimbog daw po ng PNP Santa Barbara. Higit 20,000 halaga po ng illegal na droga ang nakumpiska. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Bandang alas 9:20 kagabi, Abril 5, nagsagawa ng anti-illegal drug by bust operation ang mga tauhan ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin sa Drug Enforcement Team sa Barangay Banawang, Santa Barbara sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 1 na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect na isang 32 anyos na binata residente ng Barangay Balingaw, Santa Barbara. Inaresto ito matapos niyang iabot ang isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money sa pulis na nagpanggap na buyer.
Ang nakumpiskang illegal na droga ay tinatayong humigit kumulang 3 gramo at may street drug price na 20,400 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Barbara Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala muli namang magpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Yan nga po ay nasa 20 pesos kada litro na ang itataas ng diesel, kaya't posibleng umabot na ho sa 120 ang presyo nito sa merkado. Samantala, tiniyak naman po ng palasyo na hindi maapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos kahit pa nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga oil shipments sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, nauunawaan ng Estados Unidos ang sitwasyon lalo na sa pangangailangan po ng ating bansa. Kahalintulad din na anya ito ng pag-aangkat ng langis ng bansa mula sa iba pang bansa tulad ng Russia na hindi naman naging issue ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Sa ngayon ay hinihintay pa ang detalye ng status ng mga barkong may sakay na produktong petrolyo at ang mga Pilipinong seafarers sa Strait of Hormuz habang inaasahan din ang resulta ng pulong ng Department of Energy para sa inventaryo ng langis. Balitang Promdi. Tiniyak naman ng DMW o Department of Migrant Workers na handa silang tumulong sa mga Pilipinong nais nang manatili dito po sa ating bansa matapos na magpa-repatriate. Pero ayon din po sa ahensya, tinatayang kalahati pa ng mga overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa gitnang silangan ang nais muling magtrabaho abroad kapag ligtas na ang sitwasyon. Batay po yan sa survey ng Overseas Workers Welfare Administration kung saan ay nasa 50% ng mga umuwing OFW ang plano pang bumalik sa kanilang mga employer. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, karamihan po sa mga ito ay may valid employment visas at maayos po na nakapagpaalam sa kanilang employer kaya't walang problema sa kanilang pagbabalik trabaho. Dagdag pa ng kalihim na nanatiling maayos ang relasyon ng OFW sa kanilang mga employer sa kabila po ng krisis. Ang natitirang kalahati naman ng mga repatriated OFW ay plano daw po na manatili sa bansa upang magnegosyo at maghanap ng trabaho sa lokal. Kabilang naman po sa tulong na iniaalok po ng pamahalaan ng mahigit na 200,000 job orders para sa mga overseas employment at patuloy na pagsasagawa ng job fair online man o personal. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Central Luzon. Standby Dani. 4 na mga wanted person sa Bataan na nasa talaan ng top 1, top 4, top 9 at top 10. Nasa kote na daw po ng mga pulis. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Arestado ang top 1 most wanted person sa Bataan na naharap ito sa kasong rape at rape by sexual assault sa isinagawang manhunt operation sa Hermosa, Bataan. Samantalang naaresto din ang top 4, top 9 at top 10 most wanted person sa magkakaiwalay na operasyon sa Limay, Bagak at Samal para sa iba't ibang kaso. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa mga wanted na individual. Dani Kumilang, RH37, DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Inireklamo naman ng mga residente ng Scout Castor Street sa Barangay Sacred Heart sa Quezon City ang isang bahay na nagimbak po ng 10,000 litro ng diesel.
Nangalap na ng pirma mga residente para isumiti daw po ang reklamo sa LGU laban sa kanilang kapitbahay na nag-imbak noon pang araw ng Sabado. Patuloy naman na pinangangambahan na sumabog at magdulot po ng malaking sunog sa kanilang lugar ang homemade na imbakan ng toneladang petroleum products. Ang sabi ho nung isa sa residente, which is tama naman na paano nga kung sakaling merong may manigarilyo malapit sa lugar at magtapo ng upos ng sigarilyo na may sindi. Baka ho mag-cause ho ng pagsabog. Kasunod po ng pag-viral ng video ng pag-iimbak ng krudo sa naturang bahay, sumugod naman dito si DOE Undersecretary Wimpy Fuentebella at ang Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio para imbestigahan po ang insidente. Ayon sa DOE at PNP, walang kaukulang permit para mag-imbak po ng diesel ang may-ari ng bahay na isang Filipino-Chinese businesswoman. Sa ngayon ay pinababantayan na ni Barangay Chairwoman Camille Malig David ang bahay at ang imbakan ng krudo para matiyak ang kaligtasan ng lahat mula sa sakuna. Balitang Promdi. Alas 3:21 na po ng umaga, standby lang Rex Cantong. Posible naman nakasuhan na nga po ng Bureau of Fire Protection National Capital Region ang negosyanteng may-ari po ng bahay sa Quezon City na nag-imbak ng 10,000 litro ng diesel. Ayon kay Fire Senior Superintendent Attorney Archie Andumang, OIC Director ng BFP NCR, walang nakitang installation clearance at barangay permit sa pagtatayo po ng pribadong tangke sa kanyang compound. Dagdag pa ng otoridad, prioridad nila ngayon ang kaligtasan po ng publiko laban sa posibleng banta ng sunog dahil sa illegal na pag-iimbak. Samantala, nakatakdang maghain po ng petisyon ang mga residente sa naturang lugar. Una na nagpaalala ang Department of Energy at Philippine National Police na may karampatang parusa po ang hoarding sa produktong petrolyo sa gitna po ng krisis sa langis. Balitang Promdi. Balita muna tayo dyan sa Negros Island Region. Isang sundalo sugatan sa nangyaring engkwentro ng militar at NPS sa bayan daw po ng Calatrava, Negros Occidental. Ibalita mo yan RH46 Rex Cantong. Sugatan ng isang sundalo sa nangyaring enkwentro laban sa umano'y 8 mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Piñahon, Barangay Minaotok, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Army Corporal Alexander Gubat Catil, miyembro ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon kay First Lieutenant Fibic Fajardo, Civil Military Operations ng 79th Infantry Battalion na 7 mga miyembro ng mga rebelde sa pamumuno ni Arnel Jong Tapang, ang isa sa mga matataas na leader ng mga rebelde sa lugar, ang nainkwentro ng tropa ng militar. Si Tapang o Roger Pavillar ang isang wanted na suspect sa pagpatay sa bayan ng Tubuso at Calatrava, Negros Occidental, kung saan mahigit 1 milyong piso ang patong o reward money. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat Rex, standby lang Jo. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero. Kaugnay po ang kaso ng umano'y irregularidad sa pambansang budget na may kinalaman sa kontrobersiya ng flood control projects. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng maisampa ang kaso sa buwan ng Mayo habang tinatapos pa ang pagbuo ng ebidensya kabilang na ang umano'y sabuatan o conspiracy. Sinabi naman ni Remulla na maaaring madamay ang ilang mambabatas mula sa Kamara at Senado pati na ang mga opisyal ng Department of Budget and Management. Nakatuon ang investigasyon ng Ombudsman sa proseso ng pagbuo ng national budget para sa 2024 at 2025 at posibleng umabot hanggang sa panahon ni dating Speaker Lord Alan Velasco mula 2020 hanggang 2022. Balitang Promdi.
Samantala, susunod naman ang Office of the Ombudsman sa utos ng Kamara na magsumite ng certified true copies ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng subpoena na inilabas ni House Speaker Faustino D. III, Justice Committee Chair Jervil Luistro at Secretary General Cheloy Garafil. Layunin po ng komite na suriin ang SALN ni Duterte mula 2007 hanggang 2025 bilang bahagi po ng pagbusisi sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi siya personal na dadalo sa naturang pagdinig sa April 14, ngunit siya po'y magpapadala ng opisyal na may kustodiya ng naturang mga dokumento. Balitang Prompty. Samantala, inatasan naman ng House Committee on Justice ang House Sergeant at Arms na magpatupad ng mga mahigpit na seguridad para kay Ramil Madriaga na inaasahang haharap sa pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito ng isinumiting petition for protective custody ni Akbayan Representative Chel Jokno. Sa isang liham, inutusan po ni Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro si House Sergeant at Arms, Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz na tiyakin ang kaligtasan po ni Madriaga habang ito'y nakapiit sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kabilang sa mga karagdagang hakbang na ipatutupad ay ang pagdaragdag ng security detail mula sa National Bureau of Investigation at ang pagbibigay ng sapat na proteksyon sa bawat pagbiyahe ni Madriaga patungo at pagbalik sa pagdinig. Itinuturing si Madriaga na isang material at indispensable witness sa kinakaharap na reklamo ng Vice Presidente kung saan nakatakda ang susunod na impeachment hearing sa darating na April 14. Balitang Prompty. Samantala, sa oras po na alas 3:27, nakuha naman natin balita sa Western Visayas. Ilang unit daw po ng traditional at modernized jeepney sa lungsod ng Iloilo tumigil na sa pagbiyahe dahil daw po sa patuloy na oil price hike. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Tumigil na sa pagbiyahe ang ilang unit ng traditional at modernized jeepney sa ilalim ng Western Visayas Transport Cooperative sa lungsod ng Iloilo dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa 20 na traditional jeepney ng WVTC, 15 na lang ang bumibiyahe sa ngayon. Ayon kay WVTC President Raimundo Parcon, maliban sa mahal na presyo ng petrolyo, nagsala na rin ang klase kaya nagdesisyon sila na limitahan ang bumibiyaheng unit. Kahit ng LTFRB 6 anya ang nakakaintindi rin ng kanilang sitwasyon dahil sa patuloy na oil price hike. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy. Tiniyak naman ng Malacanang na nasa maayos na kondisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kumakalat na mga espekulasyon sa social media. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, definitely well o maayos ang kalusugan ng Pangulo. Lumabas ang mga haka-haka matapos ang questionin ng ilang netizen ang kanyang Easter Sunday post na umano'y lumang larawan kasama ang kanyang pamilya. Nagbakasyon ng Pangulo sa kanyang lalawigan sa Ilocos Norte noong Semana Santa. Sa kabila po nito ay dumalo naman po si Pangulong Marcos sa oath-taking ng mga opisyal ng Vice Mayors League of the Philippines sa Malacanang. Bagamat hindi siya nakadalo sa isang unang event kasama ang returning OFW sa Quezon City. Nananawagan naman ang palasyo sa publiko na maging mapanuri laban sa fake news at huwag basta maniwala sa mga walang basehang impormasyon online. Balitang Prompty. Sa totoo lang mismo ngang nasa executive at legislative department ng ating pamahalaan ang gumagawa ng mga batas. Pero nakakalungkot isipin dito po sa Pilipinas, kahit yung mga taong gumawa ng batas, abay nalulusutan ng mga paglabag na sila po ang gumawa ng mga batas, kagaya na lamang ng fake news.
Halimbawa kung may fake news katulad ho nito na pinapabulaanan po ng Malacanang na may sakit ang Pangulo, halimbawa. Kung ganito din lang po naman ang katotohanan at sinasabi nga pong fake news, yung mga kumakalat na mga espekulasyon, kung mapapanood nyo yung mga nasa social media, yung mga nasa YouTube, yung mga nagva-vlog, kahit po doon sa Facebook yung mga video, ang titindi ho ng mga binabanggit. Kumbaga, maaalarma ka talaga kapag ka sinabi na kesyo daw hindi maayos ang kalusugan ng Pangulo, pero sasabihin naman ng Malacanang fake news po ito. Ang tanong, bakit po mismo sila mga gumagawa ho ng batas hindi maipatupad ng maayos at hindi maparusahan kung sino ho yung mga gumagawa niyan? Bakit hindi kasuhan? Diba, nasa kanila naman lahat ng resources para imbestigahan kung sino ho ang mga gumagawa niyan. Para naman kung may mamasasampulan ho ng ganyan, at least matatakot ho ang mga gumagawa ng fake news. Balitang Prompty. Alas 3:31 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Eastern Visayas. Mga negosyante sa lalawigan daw po ng Leyte tutulungan ng DTI Leyte para lumago po ang kanilang negosyo. Aba, very good ito RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Tutulungan ng Department of Trade and Industry, DTI, ang mga negosyante sa lalawigan ng Leyte mapalago pa ang kanilang negosyo. Ito ang sinabi ni DTI Leyte Provincial Director Dr. Faustino Gayas Jr. Ay ka-Director Gayas na ngayong Abril pupuntahan nila mga distrito sa Leyte para sa ilalim ng seminar ang mga negosyante kung ano mas patok ngayon na negosyo na mas kikita pa sila. Kalakip na dito ang may plano pang magnegosyo na may kapital na o ang mga distress OFWs na plano lang magnegosyo sa Leyte na hindi na babalik pa sa ibang bansa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:32, standby lang Jane. Mahigpit na pong ipagbabawal ang inuman sa kalsada. Yan po ang sinabi po ni Ombudsman o ni DILG Secretary John Vic Remulla sa isinagawang press conference. Ayon po kay Remulla, bawal ang paglalatag ng mga silya, lamesa sa mga kalye para sa inuman. Lalo ngayong bakasyon yung mga kabataan din na umiinom sa mga umpukan sa gilid. Di ba, partner? Bawal yung mga ganyan, Ayon po kay Remulla, bawal na rin ang paggamit ng video ng lagpas sa alas 10 ng gabi para maiwasan po ang ingay. Magpatulog ho kayo. At mapanatili po ang kaayusan sa mga komunidad. Samantala, ipatutupad na rin ang mas mahigpit na curfew hours para sa mga menor de edad. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, balikan natin. Balita mula sa Northern Samar. Operational target ng PNP Northern Samar sa implementasyon ng warrant of arrest sa kasong rape sa buwan ng Marso naging matagumpay daw po. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Naigitan pa ng PNP Northern Samar ang kanilang operational target na bilang sa buwan ng Marso sa pag-i-issue ng mga warrant of arrest laban sa mga akusado na nahaharap sa kasong panggagahasa o rape. Ang target na bilang ng PNP ay bilang bahagi ito ng pagdiriwang na National Women's Month sa buong buwan ng Marso. Sa tala ng PNP, 91 ang warrant of arrest na naitala sa kasong rape sa buong buwan ng Marso ngayong taon. 10% ang operational target ng PNP sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Ngunit dahil sa pinagting pa na pagpapatupad ng mga police operation at pakikipag-ugnayan sa mga operating units, umabot sa 11% warrant of arrest ang na-implement. Kaugnay nito ay pinuri naman ni Acting Police Provincial Director Buya Cao sa ginanap na flag raising ceremony kahapon ang dedikasyon at commitment ng lahat ng operating units sa matagumpay na implementasyon ng warrant of arrest sa buong buwan ng Marso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Promdi. Sibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Palawan Police matapos ang insidente ng pamamaril sa Puerto Princesa City noong Biyernes Santo. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo kasama sa mga narelieve si Police Colonel Joel Kasupanan. Nauna rito inalis na rin sa pwesto ang Chief of Police ng syudad at Station Commander ng mga sangkot na pulis dahil sa command responsibility. Matatandang 3 ang nasawi sa insidente, kabilang po ang 2 pulis at isang personnel ng Bureau of Corrections. Nabatid na nagugat ang pamamaril sa isang pagtatalo sa Lamay kung saan rumesponde ang 4 na suspect na pulis habang nasa impluwensya daw po ng alak at walang kaukulang basbas mula sa kanila pong superior. Isinailalim na sa restrictive custody at dinisarmahan ang mga nasabing pulis habang gumugulong ang investigasyon. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, nasa restrictive custody na ng Philippine National Police ang 4 na pulis na sangkot sa umano'y pamamaril noong Biyernes Santo sa Barangay Irawan, Puerto Princesa. Kasunod dito ng utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga regional director sa Mimaropa na agad nahulihin ang mga sangkot sa insidente. Kabilang sa mga napatay ay 2 pulis at isang personnel ng Bureau of Corrections. Nabatid na nagugat ang away sa isang lamay na nirespondehan ng mga tauhan ng PNP. Napag-alaman din na nakainom ang mga remuspende at walang pahintulot ang operasyon sa kanilang hepe. Nauna nang nirelieve sa pwesto ang Chief of Police ng Puerto Princesa City Police. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Davao. 3 arestado isasugatan sa buy-bust operation sa Monte Vista, Davao de Oro, drug den na buwag. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. 3 katawang naresto habang isa ang nasugatan matapos ang isinagawang buy-bust operation na naresulta sa pagkakabuwag ng isang drug den sa Purok Tudas A, Barangay Poblasyon, gabi ng Abril 5, 2026. Pinangunahan ang operasyon ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, katuwang ang Davao de Oro Police Provincial Office at Montevista Municipal Police Station. Kinilala ang narestong drug den maintainer na si alias Louie, 36 anyos, matapos nagbenta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 8,000 pesos sa isang undercover agent. Arestado rin ang kanyang kinakasama na si alias Princess na sinasabing empleyado ng drug den at si alias Gao na isang bisita sa lugar. Ayon sa report, nanlaban si alias Gao at bumunot ng kalibre 38 na baril. Dahilan upang paputukan siya na baga operatiba. Tinamaan siya sa kaliwang paa at agad dinala sa Montevista District Hospital kung saan nasa maayos na kondisyon. Nakumpiska sa operasyon ang 4 na pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 17 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 136,000, isang kalibre 38 na revolver na may bala at iba't pang drug paraphernalia at ang buy-bust money. Maharap ang mga narestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, gayon din sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2013. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, babala sa publiko, mas titindi pa daw po ang init ng panahon at posibleng pumalo daw po ito ng higit sa 40 o 40 degrees Celsius ang heat index sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon kay Benson Esterehan ng DOST Pag-asa, kadalasan ang tumitindi pa ang init sa Pilipinas tuwing kalagitnaan ng Abril hanggang sa mga unang bahagi ng Mayo. Kahapon, umabot po sa 42 degrees Celsius ang damang init sa Dumangas, Iloilo. Gayon din sa Catarman, Northern Samar at nasa danger level heat index na posibleng magsanhi daw po ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Samantala, nasa extreme caution level naman po ang nalalabing bahagi ng bansa. Liban lamang sa Cordillera Region kung saan ay nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init. Patuloy po na pinapayuhan ng lahat laging magdala po ng payong at magbaon ng tubig bilang pananggala sa matinding init na nararanasan ngayon.
Balitang Prompty. Kaya dyan ho sa Maynila, sa lungsod ng Maynila, lahat na lang libre ha. May libreng sakay na, ngayon naman libreng paggamit po ng mga pampublikong swimming pool dyan sa Maynila para sa mga residente nila ngayong tag-init. Sa direktiba po ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, kabilang po sa maaaring puntahan ng mga Manileño ay ang Vitas Aquatic Center sa District 1, Reina Regente Sports Complex. Gayon din ang Patricia Sports Complex sa District 2, Paraiso ng Kabataan Sports Complex sa District 3, Dapitan Sports Complex sa District 4, Bagong Buhay Sports Complex District 5 at Jacinto Siria Cruz Sports Complex sa District 6. Layunin naman ng programa na magbigay ng ligtas na at malinis na at abot kayang pasilidad kung saan ay maaaring mag-relax, magpalamig at magbanding ang mga pamilya at magkakaibigan ng hindi kinakailangang gumastos o lumayo pa. Balitang Prompty. Oras po natin, 3:41 na ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ho ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty at ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta na ang ating mga kababayan na naiinitan na? Ang alinsangan ng panahon na at inaasahan pong sa mga susunod na araw ay mas titindi pa ho yan na. Ang hirap mag-aircon ngayon na. Alam natin na sa mga susunod na araw, babawiin at sisingilin din sa atin kapag tayo ay nag-aircon na. Kaya lang anong gagawin mo kapag napakainit at talaga namang hindi mo makayanan ang alinsangang nararamdaman na. Tapos, mahal ang kuryente. So anong pipiliin mo? Sabi nga pero kung minsan lang naman, paminsan-minsan siguro okay lang kahit 2 electric fan o kaya aircon, basta't may oras lang, may limit, may limitasyon para naman kahit papano ay mapagbigyan ng pagtitipid kasi may limit at ganun din po ay mapagbigyan yung ginhawa ng katawan mula sa nararamdamang init ng panahon. Kaysa naman magkasakit ka, di ba? Dahil sa init. Mas doble ho ang gagastusin natin dahil ho sa kapag ka nagkasakit, kailangan magpa-ospital, may gamot pa, mahirap din, gastos din Sa iba pa nating mga balita, yun, panalangin natin kung ano man ang mapapagdesisyonan ngayong araw ng mga economic manager ni PBBM kasama ho ang Pangulo doon sa magdedesisyon doon sa suspension ng excise tax. So suspindihin ba yan? Babawasan o hahanap na lang ng ibang paraan upang matulungan ang mga Pilipino? Alin kaya dyan ang magiging desisyon? Pero sana kung ano man po ang mapapagdesisyonan ng pamahalaan sa ngayon, yan po ay para sa ikabubuti ng lahat at ng hindi ng iilan lamang. Hindi na rin ho kasi talaga pwedeng baliwalain ang presyo ng langis sa ating bansa. Ika nga, kapag ikaw ay may sasakyan, mamomblema ka ngayon sa pagdedesisyon kung ikaw ba'y gagamit ng sasakyan o magko-commute na lang.
Marami sa ating mga kababayan, mga bakasyonista, tama din naman yung sinabi ng PITX at saka na iba pang mga terminal ng bus nitong Holy Week. Inaasahan po ang pagdami, bagamat hindi ko masyadong naramdaman kung todo nga ba ang dami ng mga nagbakasyon. Pero sa pagkakaalam ko ho, marami ho sa mga may sasakyan na enable pa naman kahit papano na magbakasyon kahit nagtitipid, ang kanilang way ng pagtitipid, hindi na sila gumamit ng sasakyan, nag-commute na lang. Ayun, yun yung ginawa ho ng iba na mga nais na magbakasyon pa rin sa kabila po ng matinding pagtataasan ng lahat na nga ng presyo. Lahat na lang tumaas eh. 'Di ba? Anyway, doon sa ating mga kababayan, muli ipagdasal natin kung ano yung magiging desisyon ngayon. At sana ito po ay matalinong pagdedesisyon kasi meron po mga babala din. Halimbawa, si Senator Panfilo Ping Lacson. Halimbawa, kung sususpindihin ang VAT sa langis, halimbawa, malaki din ang mawawala, 320 billion pesos. Tapos kapag ka excise tax, nasa 200 billion din daw ho ang mawawala. Nakita ho ng pamahalaan na yung kita na yan ay ipinantutulong ho at ginagamit din pong pondo sa iba pang mga programa ng gobyerno. Sa iba pa nating mga balita, eto, sa DILG naman. Kanina binanggit nga ho natin, paalala po sa mga magulang, yung inyo pong mga anak, lalo na yung mga makakatiang paa. Yung mga mahilig maglakwatsa, lalo na ngayon nakabakasyon, hindi na ho pa pwede yung inyong mga anak ay nasa labas pa pagdating ho ng alas 10 ng gabi. Yun po sabi ng DILG. Matagal na hong batas yan kung tutuusin. Matagal na ho na may curfew para sa kabataan, although kumbaga ay medyo selective. Kasi meron din naman ho kasing mga kabataan na kaya nasa labas, halimbawa ay nagtatrabaho, nagwo-working student o kaya naman ay nagsa-summer job. Ayun. Sa mga inuman, kung iinom mo kayo, siguraduhin nyo po na may maganda kayong umpukan sa inyong bahay o kaya sa mga restaurant at bawal po yung sa pakalye-kalye lang. Yan nga naman ang pinag-uumpisahan ng mga gulo, ng mga riot, pag nagkapikunan, nakakadamay pa ng iba. Di ba? At pati na ho yung video okay sa mga birthday yan, sa mga pagtitipon, reunion. Kaya yun na nga lang birthday. Minsan kahit nga walang birthday, basta mapagtripan lang na mag-video okay. Kagagaling pa naman kumanta ng mga Pinoy. Hindi pala, maraming Pinoy ang magagaling kumanta. Pero marami ding Pinoy ang mahilig kumanta. Yun nga lamang pong kanta, hindi po sila hilig. Kapag po napatapat ng alas 10 ng gabi, kuminsan kasi kapag sa mga video okayhan, aminin nyo, sa umpisa ng pagbe-video okayhan, nandyan na yung mga magagaling. Pagka yung marami hong nakikinig. Tapos yung mga hindi ganong pinagpala sa boses, kapag ka nagkakaantukan at gusto nang matulog ng makaramihan, yung mga hindi masyadong pinagpala sa boses, dahil alam niyang wala na siyang masyadong audience, dyan na siya babanat kapag mga pa-late night na. Kasi wala nang masyadong makikinig sa kanya. Kaya lang ho, kung minsan kapag malalapit po yung mga bahay at may mga natutulog, may maagang pasok kinabukasan, nakakabulahaw ho, aminin na natin at hindi. Kahit gaano pa kaganda ang kanta, kung minsan gusto nating matulog, magpahinga, lalo na sa panahon ngayon na ang dami mong dinadalang problema dahil dito sa mga taas presyo na ito. Gusto mong maipahinga ang iyong utak, ang iyong katawan, pero kapag may kapitbahay kang kanta ng kanta, mahirap matulog. Kaya nga naman tama lang
Tama lang ho na meron pong limit din ng oras ng pagbi-video okay. Actually noon pa naman eh. 'Di ba meron na ring batas tungkol diyan na may polisiya na tungkol diyan na ipinatutupad noon ang DILG. Kaya lang ang tanong kasi dito mga kapatid ay kung ano na ang nangyari. Ay mga binabanggit ni DILG Secretary Remulla, curfew, video okay, inuman sa labas, pati nga ho yung binabanggit nila kay Ray Sibayan kanina, yung paghuhubad ng damit sa labas ng bahay, yung topless ng mga lalaki. Ayan o'y bawal, matagal na. May mga polisiya ng ganyan. Kaya lang, sa pagtatagal ng panahon nagiging nigas kugun ho ang mga Pinoy. Sa umpisa, may mga naaaresto, may mga pinagsasabihan, may hinuhuli. Pero kapag medyo nagbago na ang ihip ng hangin, may mga bago ng uso, may mga bagong usapin na, nakakalimutan ho ang mga batas na yan hanggang sa hindi na naipapatupad ng maayos. Pagka sinita po, parang yung mga naninita, parang sila pang may kasalanan. Halimbawa nga may nagbibideo okay sa labas, parang kasalanan pa nagkakasiyahan lang KJ, di ba? Pero dito ho, DILG Secretary Remulla, dito ho natin mapapatunayan ang inyong galing pagdating ho sa pagpapatupad. Sana ho mismo kahit yung mga barangay officials maipatupad ho ito ng maayos. Kayo ho ang nasa pinakamaliit na ahensya ng pamahalaan ika nga. Kayo ho ang dapat na unang nagpapatupad ng mga batas na yan sa inyong mga komunidad. Kapag ho kayo mismo, sa pulis merong meron tayong mga tinatawag na one strike policy. Diba? Kung nagkasala ang iyong nasasakupan o meron tinatawag na command responsibility at ikaw ang mapaparusahan o damay ka sa parusa, damay ka sa sibakan, damay ka sa suspensyon. Sana ho, DILG Secretary Remulla, pagdating po sa community, sa mga barangay, ganyan din ho ang ipatupad. Para itong mga barangay na kung minsan ay sila pang nangunguna sa mga kasiyahan at impukan. Siyempre, malakas kay barangay. Kailan ba barangay elections? Tapos na ba? Di ba mangyayari pa lang? Di ba? Ngayon, kailangan magpalakas ni barangay chair. So, minsan yung mga ganyan, pagbibigyan na lang. Kasi sayang ang boto kapag nakaaway ko pa yan . Diba? Ngayon yung patunayan kung gaano ho kayo kagaling. At sana po yung huwag magkalimutan . Ganon din ho, ang DILG, ngayon nyo ho ay pakita ang inyong paghihigpit maging sa mga komunidad. Balitang Promdi! Isang magandang umaga po muna ang pagbati natin. Siyempre, yung mga active na active sa mga oras na ito. Good morning ho sa inyo. Unahin ko na si Ma'am Becky. Yan, babati lang. Magandang umaga tapos makikinig na lang. Si Ma'am Ivy Gutierrez. Good morning sa iyo. Bentong, back to basic. Pag pasahero ay pwede kang pikit-pikit. Basta kilatisin muna yung katabi, baka mando. Ano ibig sabihin mo, Bentong, ha? Edgardo Santos, isang magandang umaga sa iyo. Mula dyan sa Binyan, Laguna. Sa mga taga Davao del Norte, sa Tagum City, good morning, Ephraim, Filosofo. Jason Refugia, good morning sa iyo. Binabati rin po natin, yan do sa kay Bentong, sabi niya, do sa mga lumalabas daw ho at hindi daw po matiis ang matinding init. Nga naman laging magdala ng basang towel, yung mga good morning towel nga naman. Basahin niyo ho yan para paibsan po ng ng init na nararamdaman. Sa sobrang init, minsan bumibili ako ng yelo tapos nilalagay ko sa palanggana para iwas init. Ay, di ba nga merong mga nabibiling yung mga electric fan. Cooler? Nilalagyan ng yelo. Air cooler ba tawag doon?
Wala kami nun kaya hindi ko alam. Hindi, meron sa pinsan ko, nakita ko Kaya lang magkano na yelo ngayon. Basta pipiliin mo kapag panggamit sa ganyan, yung hindi na yung mineral water ang laman. Mas mahal yun kaya ikaw na gumawa ng yelo. Para meron kang panglagay ng yelo doon sa air cooler mo. Yung iba naman ang ginagawa doon sa mismong electric fan. Tinatapat. Saan ba dapat? Sa likod, sa harap. Harap ng electric fan. Bago ikaw. Kunyari ikaw, nasa pagitan mo yung yelo. Para pagbuga ng hangin, pagdating sa'yo, malamig. Hindi ba dapat sa likod? Para yung ihip ng hangin, yung may ihip niyang hangin mula sa electric fan, malamig. Hindi ba po pwede yun? Baka matunaw lang. Good morning kay Max Alvarez. Ganon din kay Jing Montero, Natividad. Good morning. And good morning po sa mga taga Baguio City. Kumusta na po? Franz Mendoza. Konting init kapag katanghalian. Pakibati naman kami dito sa barangay Sungay West, Tagaytay City. Uy, dyan sa Tagaytay nung nakaraan, may oras na malamig sa madaling araw. Pero nung nagpunta ho kami dyan, di gaanong malamig. In fact, pinagpawisan ako. Parang nagbago na talaga ang panahon na. Vincent Zaraspe, good morning. Kay Lloyd Master, kay Lloyd Minster. Mali pala, baligtad. Mali. Ano pala yun? Place pala yun. Kay Vincent Saraspe ng Lloyd Minster, Canada. Yun. Happy birthday! Happy birthday kay Totoy Mortel. Uy, batiin nyo si Totoy Mortel, mga nasa YouTube. Nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday sa'yo, Totoy Mortel. Sabi ni Unika Iha ko. Naku po ma'am, wish ko lang po talaga maiwasan na yung inuman naman sa labas ng bahay kasi maingay, magulo. Pero ewan ko lang po kung makakaya ng powers po yan na mabigyan ng solusyon. Dito po sa amin, ako kapitbahay namin nagiinuman. Maingay na ang sound system po nila. Yes, tumutugtog pa po sila. Yung meron niyang ganun. Nagbabanda-banda pa habang sila nagiinuman. Maingay, kinakalampag ang drum nila. Kahit ireklamo mo sa barangay, wala namang effect. Nakakairita lang. O yan ha. Marami naman talagang nakakaramdam ng ganyan na talagang nakakarindi kung minsan. Sa mga inuman pa naman hindi maiiwasan yung tawanan. Kapag ka nagkakasiyahan pa, pati yung lamesa kinakalampag habang tumatawa. Ricky Tabada, at saka dun sa mga kumbaga pakisama din ho sa mga dumaraan sa kalsada. Kung minsan ho natatakot lalo ng babae na dumaan, hindi naman dahil may bastos or kaya lang kung minsan pag po dumadaan tapos may umpukan po ng mga nagiinom, ang hirap ho kasi medyo uneasy ho ang mga babae kapag kaganyan. Kahit naman mga lalaki, lalo na baka mapagtripan. Ricky Tabada, isang magandang umaga. Celso Arreglado Cosico, good morning. Mauro June, Aspiliaga ng La Union, isang magandang umaga. Ecofords Moises, tama lang po na ipagbawal ang inuman sa kalsada pero wag lang sana sa kalsada kundi pati na po sa ahensya ng gobyerno kasi kung minsan nadadaanan ko sa harap mismo ng ahensya nila, tama po ba yun? Birthday ng isang kasamahan, bawal yun. Lalo na kapag naka-duty, Ecofords Moises, saan yan? Sana all may ganyan. The best Yorme po talaga si Mayor Isko from San Jose del Monte, Bulacan. Di po ako taga Manila pero bilib po ako kay Mayor Isko. Yun, sabi. O nga naman, yung mga libreng swimming pool. Alam nyo, matitino. Nakita ko na ho yung mga swimming pool na yan. Ang pakiusap lang natin doon sa mga magliligo and for sure naman ay ipapatupad din ho yun na magbiso kayo ng tamang pananamit na panligo. Para ho iwas po sa kung ano-anong dumi o yung iwas po na madumihan po talaga yung mga swimming pool at saka sa mga public pool. Abay makisama ho ha. Siyempre, hindi na iiwasan lalo na yung mga bata. Pero yung mga bata po pwedeng kausapin, huwag iihi sa swimming pool. Yan dapat natututunan. Bago lumoblob, mag-anlaw muna o yung magbasa muna ng sarili bago ho kayo lumoblob sa swimming pool. O yun. O
Magaganda ho yung mga swimming pool dyan sa Maynila. Kung totoo, sinakita ko na. Hindi ako sigurado pero alam ko yung isang anak ko na papaligo ko na dyan. Dahil ho may parang swimming lesson, mura lang din kasi. So, ngayon summer, pa pwede. Magtanong na rin ho kayo doon sa mga may libreng pool dyan sa Maynila. Marami hong mga swimming lesson ho, mura lang ho dyan. Good morning, Ma'am Kisses, watching from Botolan, Zambales, Henry Escalante, Dolohan. Ma'am Evan lang, good morning. Minamadali na ang pag-impeach kay Inday Sara, alam na. Sabi ni Jorsky Ando Jr. Jorks Yando Jr. Yun. Sa ibang Pinoy, kahit anong awareness, di naman sila natupad. Totoo din yan. Good morning, Ma'am Kisses. Lalo na po pag di mo kasundo tapos sila po ang matapang at may katungkulan sa barangay. Totoo yan. Sinasabi nga natin. Anyway, doon sa ating mga hindi pa nabasa na mga comment, pasensya na po. Pero oras na po para tayo magpaalam. Kaya't maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumama sa ating discussion, tumutok sa balitaan dito po sa Balitang Promdi. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at magandang umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, eksakto yung punto 4:00. Good morning and happy Tuesday.